Before po tayo mag-start, magtatanong lang ako dito. Sino po dito yung mga 2 years above na Christian? 2 years. 5 years. 5 years above. 10 years po, meron? 15. Meron? Ayan, no? So, kaya ko po natanong, alam niyo po ba yung isang bagay, di ba? Kapag ka bago siya, di po ba excited lagi natin gamitin, ay naalagaan natin, at alam niyo po yun, every time na ginagamit natin, may saya. Pero kapag tumatagal, for example, 15 years na yung isang bagay, medyo ang nangyayari po, naluluma na, nawawalan na ng use, or nawawalan na ng value. So, sa atin po, bilang Kristiyano, gusto ko pong tanungin yung mga matagal ng Christian. Kumusta po yung faith natin? Kumusta yung pananampalataya natin? Amen. Amen. Praise God po kung nagliliyab, no? Kasi meron din namang gamit na kung toro tumatagal, parang wine. Kung kailan siya tumatagal, lalong sumasarap. Or parang mga antiques na kung lalo siyang tumatagal, lalo siyang tumataas yung value. So, alam niyo po ba ngayong umagang ito, yung pag-uusapan po natin is about reigniting the fire. Amen. So, ngayong umaga pong ito, pag-uusapan natin na kung paano natin marireignite yung apoy sa ating mga puso. So, let me begin with this question. Have you ever felt empty inside? Minsan po ba or madalas naranasan na natin na parang empty yung ating puso na kung saan dati para bang sobrang passionate mong manalangin, sobrang on fire ka sa ating Panginoon, pero paunti-unti yung passion, kung paano ka ka-passionate dati, unti-unti nawawala. Na dati kapag nagpuri ka kay Lord, talagang gusto mo sobra-sobra, yung on fire ka, at parang ngayon unti-unti humihina ang apoy. You still believe, you still go to church, you still lift your hands and sing the song, but deep inside, something feels different. Yung apoy na minsan na nagliliyab ay unti-unting nauupos. Yung saya at galak na lagi mong bit-bit dati ay para bang mga alaala na lang. So, mapapatanong ka sa sarili mo, anong nangyari? Saan nga ba pumunta yung apoy na taglay ko dati? Kung ikaw yon, huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang ikaw. By juris. Even the strongest believers like Elijah, David, and Peter, sa kabila po ng paglilingkod nila, nakaramdam din sila ng panlalamig at kakulangan sa kanilang mga puso. But here's the beautiful truth. God never leaves the fire to die. Hindi hinaayaan ng Diyos na mamamatay yung apoy dyan sa puso mo. He restores, He rekindles, and He reignites. Amen? Kapag ang apoy ay mahina, His mercy doesn't withdraw. He draws near to you. Yung Diyos na dating nagbigay ng apoy sa'yo, ay siya rin yung Diyos na magpapaliyab muli nito. Amen? And remember, God doesn't just want you to burn once. He wants you to burn continually. Amen? Kung babasahin po natin sa Leviticus chapter 6 verse 13, ang sabi dito, a fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Ang sabi sa Tagalog, patuloy na pagniningas ang apoy sa altar at huwag itong pabayaang mamatay. So let me start this word with this verse. Ang sabi po sa Revelation chapter 2 verse 4, babasahin ko po sa Tagalog. Ito po yung message para sa mga taga-Ephesians. Batid ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang mga masamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol
at nagpapatunay nito at napatunayan ninyong sila'y mga sinungaling. Tiniis ninyo ang mga paghihirap dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang sabi ng Diyos. Tinalikuran ninyo ang una ninyong pag-ibig. Tayo po muna yumuko at manalangin. Hallelujah. Aming amang Diyos na banal at dakila, salamat sa umagang ito, O Diyos. At salamat sa apoy na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Nawa, O Diyos, sa bawat salita na aking mabibigkas, Panginoon, ay manggaling lamang sa iyo, Panginoon. Lord, ibaba niyo po yung banal na presensya mo nang sa gayon, Panginoon, ma-deliver po na maayos ang iyong mga salita. Lord, salamat po at sa inyo ko po ipinagkakatiwala lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. So, Jesus told the church in Ephesus something chilling. So, I have this against you, that you have forsaken your first love, sabi niya. Hindi niya sinabi na tumigil silang nagtrabaho, hindi sinabi ng Diyos na tumigil silang nag-serve. Ang sabi niya, they lost their love. So, ito po hindi warning sa mga unbelievers. Warning po ito sa mga devoted Christians na active sa ministry. Tulad natin. At ginagawa ang mga dapat na at mabuting gawin pero nanlalamig ang kanilang mga puso. Their worship had become a routine. Their devotion turned into duty. So, kanina po dun sa devotion namin, so nabanggit po ni Brother Ilancion. At nawa po, no, ang bawat rehearsal, bawat pagpupunta natin sa church ay hindi lang maging routine sa bawat isa, kundi ito po yung maging worship natin sa ating Diyos. So, this verse is one of the most subtle danger in Christian walk. Ibig sabihin po, banayad na panganib o unti-unting pagkawala ng apoy sa paglalakad natin bilang Kristiyano. And sabi dito, losing passion while keeping performance. That's how the fire of the Spirit fades. So, not through sudden rebellion, but through slow neglect. So, yung pagkawala po ng apoy sa ating mga puso, hindi po dahil ito sa pagre-rebelde natin, kundi sa unti-unti nating pagpapabaya. A little compromise here, a little distraction there, until one day, the flame that once burned bright turned into a quiet smoke. Na yung dating apoy na nagliliyab sa iyong puso, unti-unti nagiging usok na lamang. Hindi siya biglaan na naglalakad ka sa iyong pananampalataya tapos bukas wala na yung apoy. Hindi po. Unti-unti po siya. A little compromise here, a little distraction there. The enemy doesn't always need to tempt us into sin. Amen? Hindi po lagi ginagawa ng kalaban ay i-tempt tayo sa kasalanan, kundi sometimes he only needs to make us busy. Amen? Inuunti-unti niya po tayo, hindi natin napapansin. Ang sabi dito, lagi po natin naririnig na yung kalaban, minsan hindi niya tinitira sa paggawa ng masama. Ang ginagawa po niya, unti-unti kanya. Saan? Sa mundo. Trabaho, business, sa pag-aaral, or sa anumang pinagkakabalahan mo para sa ano? Para unti-unti kang malayo sa ating Diyos. Amen? We trade intimacy to activity. Amen? Nakaalala niyo po si Martha at Maria, di ba? Yung isa nagpaka-busy. Yung isa Maria, umupo sa paanan ng Diyos, naginig sa kanyang salita. We trade intimacy to activity. Prayer for productivity and time in His presence for time in our plans. Oras para sa kanyang presensya versus oras sa ating mga plano sa buhay. Kaya madalas nararamdaman natin na parang malayo tayo sa Diyos. So kapatid, fire doesn't die overnight. It fades quietly, one neglect moment at a time. Hindi siya mamamatay ng, pumatay ka bukas mo. Mamamatay po dahil karetang bagya-bagyang pagkukulang tamo keng kaya katamong Ginoo. And that's why Apostle Paul told Timothy, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, dahil dito pinaalalahanan kita sa verse 2 Timothy chapter 1 verse 6, dahil dito pinaalalahanan kita na lalo kang maging masigasig sa pagpapagamit ng kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo.
na tinanggap mo na nung patungan kita ng iyong kamay, ng aking kamay. So that means the fire can dim but can also reignite. Pwede pong mamatay yung apoy, pero pwede rin ma-reignite. Hindi siya mawawala ng tuluyan. Kailangan niya lang ng panibagong simula, panibagong pagsuko, at panibagong kauhawan. Amen? Sabi dito, you can steer it back to life. You can return into your first love. And today po, that exactly what we'll do. As we learn how to rekindle or paano natin pag-alabin yung apoy na minsan nagliliyab sa ating puso. Kaya ako po natanong kanina kung ilang taon na po tayong Kristiyano. Kasi minsan sa katagalan po nating sa pagiging Kristiyano natin, minsan nagiging routine na lang at hindi naman po sana humantong sa ganong bagay na dahil 15 years ka ng Kristiyano, parang, normal na lang sa'yo. Yung pagsisimba, pag-attend ng prayer meeting, na kung saan parang, yun na lang yung ginagawa mo na lang requirements yung pag-attend, pero yung desire or yung kagustuhan ng puso mo ay wala. Kaya ngayong umaga pong ito, no, pag-uusapan po natin kung paano muling magliyab yung puso natin sa ating paglilingkod sa Diyos. So number 1, return to intimacy with God. Return to intimacy with God. Pag sinabi pong intimacy, sinearch ko po siya, ang sabi dito, feeling of closeness, connection, deep familiarity in a relationship. So ibig sabihin, malapit ka, meron kang connection, kilala mo kung sino yung karelasyon mo. So, yun po yung isang kailangan natin gawin para bumalik yung init or apoy sa ating mga puso. Wala nang ibang pinakamabilis na pamatay apoy kundi yung lumayo kay Lord. Amen? Wala pong iba kundi kapag ka lumayo ka kay Lord, for sure, mamamatay yan. You can have ministry, activity, even discipline, but without intimacy, it's all wood without flame. Para lang tayong kahoy na walang apoy. Kapag wala tayong relasyon, wala tayong koneksyon sa ating Diyos. So, upang manatili ang apoy sa ating puso, hindi ito paramihan ng ginawa mo para sa Kanya, kundi kung gaano kakalapit sa Kanya. Amen? Napakagaling po ng Diyos, no, kung paramihan lang ng gagawin natin sa Kanya, di sana maghapon na lang akong dito sa church, maglilingkod na lang ako maghapon sa Lord. Pero ang gusto po niya yung relasyon, kung gaano mo siya kakilala, kung gaano kakalapit sa Kanya. So, ang sabi po sa Psalms chapter 27 verse 8, Panginoon, hinipo niyo ang aking puso na lumapit sa inyo, kaya narito ako lumalapit sa inyo. Amen. Panginoon, hinipo niyo ang aking puso na lumapit sa inyo, kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Alam po ni David yung sikreto tungo sa nagliliyab na espiritu ay pusong inuuna ang Diyos. Amen. Minsan na pong napalayo si David sa ating Panginoon, pero alam niya rin kung paano bumalik sa Kanya. Kaya ito po yung nasusulat sa Psalms, Panginoon, hinipo niyo ang aking puso na lumapit sa inyo, kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Siya isang hari na napakaraming responsibilidad, pero mas priority niya yung presence ni Lord over position. Ang paglapit niya sa Diyos, personally, deeply and continually, ay hindi nagpapanatili upang patuloy na magbaga ang kanyang, ay siyang nagpapanatili upang patuloy na magbaga ang kanyang puso. Many of us lose their fire because we seek God's hand more than His face. So anong ibig sabihin nito? Meaning, nagfo-focus tayo sa mga blessing, favor, miracles, yet forget the one who give us. Amen? Minsan po, ganun yung buhay. Mas nagfo-focus tayo dun sa biyaya, dun sa binibigay, sa pabor, sa kung saan tayo sumasaya, pero nakakalimutan natin kung sino yung nagbigay doon. Amen? Kaya, so gawin natin practice ito. Pagising natin, let's pray. At sabihin natin, Holy Spirit, I miss you. Kung nararamdaman mo na
na malayo sa iyo yung banal na Espiritu. Samahan mo ako ngayong kaorasang ito, sa buong araw na ito. Huwag mong madaliin. Hinga ka lang, hintayin mo lang siyang maramdaman mo. So, the more you do this, the more your inner file will awaken. At unti-unti, babalik yung apoy na na dating dala-dala mo na. Amen. Ang sabi po dito sa Jeremiah chapter 23 verse 29, hindi ba't makapangyarihan ang aking salita? Gaya ito ng apoy na nakakasunog o ng martilyo na nadudurog ng bato. This verse reveals one of the greatest secret to keeping the fire alive. Kailangan mo siyang pakainin. Huwag kang mag-expect na babalik yung init kung hindi mo naman ito nilalagyan ng langis. Amen? Yung langis, yun po yung salita ng ating Diyos. Para lang sa sakyan, di ba? Kapag hindi mo pinakargahan yan, titigil yan, hihinto yan. So, kapag tumigil tayo sa pagbabasa ng salita niya, ang Espiritu ay mag-uumpisang magutom. Amen? Maghahanap po, magugutom yung ating Espiritu. So, nawawala ang apoy, hindi dahil kinukuha ng Diyos. Nawawala po yung apoy dahil hindi na tayo nagdadagdag ng kahoy. Amen? Nawawala yung apoy kasi paborentanin mo po. Anyang migliyab yo, okay, nung nagliyab siya, pero hindi na tayo nag-add ng kahoy. So, ano pong i-expect natin, di ba? Kapag hindi mo dinagdagan ng kahoy, ang isang umaapoy or anong tawag dito? For example, sa kalang. Kalang dutong. Patsya po, tayo dininan dutong ta, di ba? Mag-abune mo. So, that wood, yun po yung salita ng ating Diyos. Kaya habang dinadagdagan po natin ng salita ng Diyos ang ating mga buhay na parang kahoy, so magsisilbi po yung ating apoy sa ating mga puso. Kaya magbasa tayo ng Biblia. Bible is not just information. It's ignition. Amen? Scripture doesn't just educate, it's illuminate. Kapag sinabing illuminate, nag-iilaw. Don't read to finish, read to burn. Amen? Wag po tayong magbasa para, makakaboring naman mamamasang verse. Kakahaba na pa mo. Wag po tayong magbasa para lang matapos. Magbasa po tayo para magbaga, mag-alab. Amen? Sabi nga nila kanina dun sa devotion namin, mumunta ako, pinaalab ko na mo, mayari na eh. Di po, wag po ganun, di ba? Kailangan po nating magbasa ng Bible, hindi lang para agad matapos or para, kumbaga ginagawa lang natin routine or, Lord, ay niya ako, mamasa na ang Bible. Okay, yari na. No. Don't read to finish, read to burn. Amen? Kahit isang verse lang yan, basahin mo ng dahan-dahan at pagbulay-bulayan mo, that verse can ignite more than 500 chapters. Amen? Sino po dito yung naniniwala doon na yung isang verse, kapag ninamnam mo, pinagbulay-bulayan mo ito, kahit magbasa ka pa ng 500 chapter, mas powerful po yung isang verse na ito dahil isinasa puso natin. So, best practice, before you open the Bible, whisper this, Holy Spirit, breathe on this word. Huminga ka sa mga salitang ito. Set my heart on fire through it. At paglipas ng mga araw, mapapansin mo, every time na magbabasa ka ng Bible, merong ng passion. Mas matalas, mas malinaw, mas may buhay. Amen? Because this is the reality. You can stay on fire for God while constantly feeding on the world. Hindi ka makakapagpatuloy sa gusto mong paglilihab kung ang ipapakain mo sa Espiritu ay galing sa mundo. Amen? Alam niyo po yung Espiritu at laman, magkalaban yan. Ang sabi sa Matthew chapter 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Holy Spirit is holy. Banal po ang banal na Espiritu. Hindi siya papasok sa puso natin kung puno ito ng kompormiso. Amen? Nagpapaalala po si Apostol Paul. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19,
Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu. Amen. That means, posible talagang mamatay ang apoy dahil hindi dahil mahina ang Espiritu, but because our choices can suffocate His work. Amen. Posible talagang mamatay ang apoy hindi dahil mahina ang Espiritu natin, kundi sa mga bagay na pinipili natin na kung saan nasusuffocate yung Holy Spirit sa ating mga ginagawa. Amen. Maraming mananampalataya na gusto ng revival, pero taglay pa rin nila yung mga bagay na kung saan nagpapahina ng liyab ng apoy. You can't expect divine fire to keep burning while fueling yourself with worldly entertainment. Amen. Huwag tayong mag-expect na bumalik yung liyab, bumalik yung alab ng puso natin kung patuloy natin kinakargahan yung buhay natin or puso natin ng mga worldly entertainment. Ano po yun? Chismis, marites, pagiging bitter, inggitero, secret sin like sex without marriage, bad habit, gambling, paglalasing, anumang nakakasira or anumang hindi nakakalugod sa mata ng Diyos. Dahil the truth is, the presence of God will only rest where the heart is clean. Amen. Mananatili lang po yung presensya ng Diyos sa ating mga puso kung malinis po ito. Amen. Kung puno ito ng ganun, puno ito ng bitterness, pagkainggit, anumang bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, paano po mananatili yung presensya ng Diyos sa ating puso? Kaya kung gusto mong bumalik yung liyab sa iyong puso, kailangan mong tanggalin yung mga bagay na namumulaklak sa loob nito. So, practical step. Maglaan ng taimtim na pagkakataon at tanungin ang iyong sarili, anong parte ng buhay ko ang humahadlang sa Espiritu? Don't ignore it. Surrender it. Huwag nating i-ignore yung magiging answer ng banal na Espiritu. Bagkus isuko natin. Surrender it, delete it, end it, or walk away from it. Alam niyo po, every act of obedience adds wood to the flame. Amen? Bawat galaw natin na pagsunod sa atin Diyos, ito yung nagmimistulang dinadagdagan po natin ng kahoy, yung liyab sa ating puso. Every moment of purity invites the presence of God closer. So, every time po napipilihin mo yung holiness between compromise, the Holy Spirit grows stronger, brighter, and purer within you. Amen? So, number 1, yun po yung ating point, return to intimacy with God. So, number 2, fire spreads by contact. Number 2, fire spreads by contact. So, sabi dito, when one log burns, it ignites another. Pero pansinin niyo po yung uling, kapag nilayo mo siya sa nagbabagang uling, mamamatay ito. Its same principles applies to our spiritual life. Kahit gaano ka pa ka-passionate, once na in-isolate mo yung sarili mo sa ibang mananampalataya, your fire will begin to fade. Unti-unti po itong mawawala. Christian life never meant to live alone. God designed it to burn in community. Hindi po ginawa ng Diyos, or Christianity is hindi po yung mamuhay ka mag-isa, kundi dinesign po ito ng Lord to burn in community. So, ibig sabihin, isolation is one of the enemy's most effective strategy para mamatay ang iyong apoy. Isolation, yun po yung ilalayo ka or linalayo mo yung sarili mo. Nilalayo ko niya sa mga simpleng gawain para unti-unting mamatay yung apoy mo na nasa iyong puso. Ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, napakagandang verse po nito. Huwag nating papabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng mga nakaugalian ng ilan. Sa halip,
palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong napapalapit na ang mga huling araw. Amen. Lagi po sinasabi ni Pastor ito na huwag natin kakaligdain yung mga simpleng pagpupulong, di po ba? Sabihin natin, prayer meeting mo yan. Kaya, aluke mo. Online recharge. Ay, kalwat mo yung ipapagkain, ipapagkwento lang. Di po, yung mga small, mga, mga pagtitipon na ito po yung nagsisilbing, kaya nga tawag doon sa midweek recharge. Ito po yung nagsisilbing recharge sa atin, di ba? Kasi isipin nyo po, yes, meron kang personal relationship sa atin Diyos, pero after ng Sunday service, nung wala pa yung recharge, magkikita ulit tayo Friday na. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. May 4 na araw po tayo. What if walang nagre-remind sa'yo or nakakaligtaan mo yung mga ganitong bagay? Magugutom po yung espiritu natin. Di po ba? Kasi walang nagpapakain sa kanya. So, yung mga small groups po na ito or mga gawain po na ito, wag natin isa walang bahala dahil ito po yung nagbibigay alab ulit sa ating puso o nagre-recharge sa atin. Amen. Ang sabi dito, palibutan mo ang sarili mo ng mga taong mapanalangin at taong nagpupuri sa Diyos. Amen. Na-topic po ito ni Sister Dina nung last time sa recharge. No, ang sabi nga, sabihin mo kung sino yung mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Pwede pong both yun, sa masama or sa mabuti. Mga kaibigan mo, puros pastor, puros worship leader, puros music team, kilala ko kung sino sila at kilala kita kung sino ka. So, yung kaibigan mo, ganito yung ginagawa, mga makamundong bagay. Kilala ko kung sino sila at kilala ko kung sino ka. So, kailangan natin piliin or pumili kung kanino tayo makikiayon. Amen. Malaking bagay po 'yun. Kasi natatandaan ko yung isang lumpo, dahil sa mga kaibigan niya, nakalakad po siya, yung dinaan nila sa may kisame. So, tinulungan po nila yung kaibigan nila para ilapit sa atin Diyos. So, ganun din po sa atin, no? Kung mas mapapalapit tayo sa mga malapit sa atin Diyos, hindi po malayo, mag-aalab po yung apoy sa ating mga puso. Spiritual fire grows stronger when shared. So, one person's faith ignites another, and soon, the entire room burns with hunger for God. So, practical step, find a prayer partner or small groups that truly burns for God, which is nagagawa po natin every Friday. After po natin manalangin, bubuo tayo ng grupo, mananalangin tayo, magpapanalanginan tayo. And wag lang natin basta pag-usapin yung buhay. Mag-usap po tayo about kay Jesus, mag-share tayo ng testimonies, confess the struggles, and lift one another up in prayer. Amen. Magdalanginan tayo. Sabihin mo kung anong problema mo. Para magtulungan po tayo. Cry together, pray together, worship together. As you do, mapapansin mo na merong mangyayari. Yung apoy na yung apoy na pinanumbalik mo na unti-unti nang nagliliyab. Amen. At naalala ko po nung May 1, outing po kami ng mga katrabaho ko. Hirap na hirap po kaming magpa-apoy doon sa uling namin. Kasi kaya po. House kanina mapunge. Ano ang tawag sa Tagalog? Mapungay. Mapungay. Ngayon, hirap na hirap po kaming magpabaga nito. So, ang ginawa po ng kasama ko, dahil sa kabilang cottage, nagnanang na sila. Nagliliyab na yung uling nila. Humingi po siya. So, boss, pwedeng bahingi ng nag-aalab na uling. So, nilipat po namin doon. So, wala pong kahirap-hirap. Nagliyab po yung aming uling. So, parang ganun lang din po, no?
na sa buhay natin, minsan na nanlalamig tayo or nakakaramdam tayo ng kalayuan sa Diyos. Pero kung surrounded po tayo ng mga kaibigan or mga leaders na nagliliyab sa atin Diyos, ito po yung makakapagpanumbalik sa liyab na hinahanap ng ating puso. Amen? And lastly po, mabilis lang po ako dahil hindi po ako masyadong prepared. Lastly po, the more you pour out, the more God pours in. Amen? Spiritual fire doesn't grow in keeping. It's grow by giving. Amen? Hindi po ito mag-aalab kung sinasarili natin. Kung ikaw, i-share mo yung init na nararamdaman mo sa ating mga kapatid, malamang sa malamang, makakatanggap din po siya ng kainitan. Kapag tumigil ka sa paglilingkod, your fire stagnates. Ang ibig sabihin ng stagnates, titigil po sa pag-aapoy. Kaya kapag tumigil ka sa pagpapagamit sa regalo mo, talento mo, na binigay sa iyo ng Diyos, something inside begins to cool. Mag-uumpisa po na manlamig ang iyong puso. But the moment you start pouring into others, praying for someone, encouraging a friend, teaching, giving, or helping someone or something divine, begin to stir again. Amen. Mag-i-start po na mag-alab ulit yung passion mo sa iyong puso. Sabi dito, the Holy Spirit loves to flow through vessels that are willing to be used. Bawat pagpapagal, paglilingkod ay nagiging kislap para manatiling buhay yung passion mo. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 11, huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong sikap na maglingkod sa ating Panginoon. Many of us lose their fire because they stop giving out what God gave them. Serving isn't a chore. It's oxygen for your spirit. Amen. Yung pagsiserve po, hindi lang mga katulad ng mga house chores na paghuhugas ng pinggan, pagmamap, kasi usual na po yan eh. Pero yung pag-serve po natin, ito yung oxygen ng ating spirit. Ito po yung nananatiling hininga ng ating spirito. The more you give, the more room you make for God to refill. So, practical step, ask God, where can I serve you again? In church, in home, or at my work? So, ano pa man yan, take that step. Ibigay mo yung best mo, kahit tingin mong maliit na bagay lang ito. Because when you move, heaven moves with you. So mga kapatid, no, maging reminder po sa atin itong tatlong bagay na ito. Alam niyo po ba, kaya ako natapik din yung mga points na ito dahil na-baptize po ako way back 2020, January 5, 2020. Yun po yung pagbabaptize ko na kung saan nag-surrender po talaga ako kay Lord. Kasi 2017, nag-a-attend na ako pero Zimbabwe lang po ako ng simba uwi. Then, I decided to follow Jesus way back 2020, January 5. So, nabaptize po ako. And bakit ko po sinasabi to? Dahil minsan po, no, even ikaw yung pinaka tapat na maglilingkod ng Diyos, minsan nakakaramdam po tayo ng lamig sa ating mga puso. Kaya, napunta po ako sa mga points na ito dahil minsan po, no, hindi ko rin alam bakit nangyayari na minsan parang malayo ako sa Diyos. Personal ko po ito. Nasaan na yung passion ko dati na every time na magsusong leader ako, talagang gusto ko yung buong church. Talagang malilid natin sa anointing ng Diyos. Pero dumadating po sa point na parang
nagiging routine na lang, nagiging duty na lang yung pag-serve ko kay Lord. Kaya, nag-pray po ako kay Lord, Lord, reignite mo po yung fire sa aking puso. Ang sa gayon, Panginoon, gusto kong maranasan ulit yung habang umaawit ako sa iyo, nakaluhod ako, sumisigaw, na I want more of you, Jesus. Amen? Kaya ngayong umaga pong ito, nire-remind ko po yung bawat isa, lalong-lalo na sa matagal na po. Hindi po masama yung mawalan, at kung nawalan man yung apoy, hindi po yung Diyos yung kumuha diyan. Pero alam niyo po ba, kung unti-unti mang nawawala yan, pwede po nating ibalik. Kaya ang sabi nga ni David, di ba, na tinawag siya ng Diyos, pinalapit siya sa kanya, at si David ay lalapit sa atin, Diyos. So, ganun din po yung gagawin natin, no? Yung Diyos po hindi malayo sa atin. Sa tuwing nakakaramdam po tayo ng kalamigan sa ating puso, hindi po siya malayo. Tayo po yung gumagawa nun. Malapit po yung Diyos, kaya kailangan lang natin ulit lumapit sa Kanya. At ngayong umaga pong ito, total, maaga pa naman, pwede po ba tayong umawit muli sa ating Panginoon? Hallelujah. Hayaan po natin na ma-reignite yung fire sa ating mga buhay. Sa ating mga puso. Yung Diyos po yung magsiset ng apoy na ito sa ating mga puso. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ngayong umagang ito, mas lumapit po tayo sa ating Diyos at pag-alabin po natin yung puso na minsan humina yung pagliliyab sa Kanya. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tatayo at tayo aawit sa ating Diyos.